taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal ang tauhan ng ahensang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tanggo na. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Eto na nga mga kababayan, sa araw na ito ay atin pong re-reaksyonan. Ito pong si Vice President Inday Sara Duterte. Good news po, sa kabila po ng kung anong samot-saring ibinabatong mga kontrobersiya dito kay Vice President Inday Sara Duterte, patuloy pa rin po namamayagpag sa sorbe at patuloy pa rin pong pinagtitiwalaan ng mas nakararaming mga Pilipino. Bakta po yan mga kababayan sa iba't iba pong naglabasan ng mga sorbe sapagkat nakikita nyo naman sa kabila po ng napakaraming ibinato na mga kontrobersiya dito sa ating Vice Presidente ay patuloy pa rin po na mamayagpag. Ano po ang ibig sabihin nito mga kababayan? Abay, mag-iiyakan po siguro dito ang mga tambaluslos. Test. Kalma. Mga kababayan, mayroon po tayong latest na SWS survey. Ito po ay nilabas po ng February 8, 2024. So, kamakailan lang po ito, nung nakaraang araw lang po mga kababayan. Yan po ang atin ngayon sisilipin kung kaano po kataas at kaano po kababa ito naman po masugid na katunggali ng ating pangalawang Pangulo. Which is ito po mga tambaluslos mga kababayan. Sapagkat, di ba, ini-issue po si VP Inday Sara sa kabila po ng napakataas ng kanyang rating at hindi po nila mapantayan-pantayan or matalo-talo or malagpasan. Patuloy po nila itong binabato, ngunit hindi po sila nagtatagumpay at ang taong bayan po ay nagsasabi na si VP Inday Sara talaga ang nangunguna at pinagkakatiwalaan ng mas nakararami Pilipino. Ano po ang ibig sabihin nila? Bakit po mayroon po mga nanawagan na magpa-resign kay VP Inday Sara, mga kababayan? Ang gusto ba nila? Ipalit yung sinasabing di umano na may kaso ng kidnapper? Yan po ay tanong lang po yan mga kababayan. Di umano may kaso. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngunit bago yan, na ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-subscribe. Ipindot nyo po yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Ito na nga po mga kababayan tong latest SWS survey. Ayon dito ay nakakuha po si Marcos ng plus 47%. At ang kanya po ritong criteria ay good mga kababayan. Good pa rin yan. Kahit paano, good pa rin. At ito po ang ating pangalawang Pangulo ay plus 61%. At ang kategory po niya ay very good, mga kababayan. Samantala, ito naman pong si Juan Miguel Zubere, siya naman po ay nakakuha ng plus 44%. Siya po ay may kategoring good din po, mga kababayan. Aba, mabol. Teka, nasa naman po ang isa sa pinakamataas sa ating bansa, yung pang-apat lumalabas. Ito nga si Martin. Aba, mayroon din siyang plus, mga kababayan. Kaya lang, 28%. 28%. At moderate lang po mga kababayan. Tipin nyo sa dami-dami na po ng mga pinakulo or binanat na po nila at katakot-takot na po ang ginawa nilang pagtatanggol dito kay Martin mga kababayan at sinasabing di umano ay nagpapasa sila ng pagkakaisa mga resolution diyan sa Congress. Siguro mga kababayan, sasang-ayon kayo, malamang ito siguro ang dahilan na hindi tumataas-taas ang ratings nito sapagkat hindi po kumbinsido ang taong bayan doon nga po sa sabing dapat mag-open the book po sila dyan ayon kay Tatay Digong. At mukhang nasaktan po sila rito, nagsunod-sunod na po ang mga banat dito sa mga Duterte. At yung walang kamatayan mga kababayan na mga isyo na si Vice President Inday Sara daw di umano, marami pong mga lutang, kasama po nitong mga dilawan. Sabagay, unity. Unity naman ang dilawan at pulawan. Parang kulang itlog lang yan. Diba mga kababayan? Kung inyo pong papansinin,
sinusundot pa rin ng mga dilawan. Makikita natin sa mga social media, ito nga pong sinasabing 121 million ni Vice President Inday Sara. Pero ang nakakapagtaka mga kababayan, ito ay ano lang naman po natin. Naalala ninyo yung na-contempt si Doktora Loren at Ka Irek. Na-contempt nga po sila dyan sa Kongreso. 'Di ba naalala nyo yun mga kababayan? Yung tanong lang naman po noon at yun po ang naging dahilan ay ang tinanong sila kung totoo ba ang 1.8 billion na travel expenses ng congressman. Ano ho? At dito po ay mukhang na-cite in contempt ito nga pong dalawa. At blessing on this guys naman mga kababayan ay naglabas po itong si Sas Rogando Sasot doon sa kanyang Facebook account at ang ayon doon sa kanyang inilabas galing sa GAA mismo di umano ay 2.66 billion pala ang kanilang GAA report na travel expenses. So kung susumahin, mukhang mali pa pala ang info na natanggap ni Ka Eric, mga kababayan. Sa madalit sabi, ito po'y kanilang itinanggi at yun daw po di umano ay 39 million lamang po. Kung ganon, from 2.66 billion na galing sa GAA ayon doon sa pinost ni Sas Rogando Sasot, meaning to say mga kababayan, may sukli po tayo na dapat makita rito. At nangyari po yan nitong nakaraang taon, 2023. Ngayon, 2024 na. Ang tanong, nasaan na kaya ang sukli ng 2.66 billion na ang nagastos lang naman pala ay 39 million. Yan po sana ang itinatanong. Aba, itong pong mga dilawan, patuloy po nilang tinatanong si Vice President Inday Sara doon sa 121 million lang po ha. 121 million lang yon versus doon sa 2.66 billion, wala silang tibir doon. Pero inyo yun, mga kababayan, baliktad na talaga siguro ang mundo, no? Mas maliit na ang hinahanap kaysa doon sa mas napakalaking pera. Sabihin na lang natin, okay, sabihin na lang natin pares may mali. Di ba dapat mas hanapin mo yung mas malaki? Granting without accepting na lang mga kababayan. Ano, ho? Pagpalagay na lang natin. Kulit ko dito ha. Pero mga kababayan, maliwanag po rito. Tayo po rito dapat, puro parehas po tayo. Ikaw, isa ka, dilawan ka man, ano man ang kulay mo, pulahan ka man, or pula ka man, kung verde ka man, kung ano man ang kulay mo mga kababayan. Sa puntong ito, puro parehas po tayong taxpayer. At may karapatan po tayo, hanapin po kung nasaan ang pera ng taong bayan. Okay? At kalakip nito mga kababayan, siguro isa po sa naging dahilan kung bakit ganito pa rin po kataas ang sorbe ni Vice President Inday Sara at patuloy po mula noon hanggang ngayon. Ano ho? Mayroon po siyang mga programa po kasi, lalo na nga sa kanyang pinapangunahan na DepEd, Department of Education, isa po siyang secretary bukod po sa kanyang pagiging Vice President ay patuloy po siya mga kababayan na nakakaani po ng sukta kapagkat ito po ang kanyang maaaring dahilan. May mga programa po ang Vice President Inday Sara na tulad nito. Panoorin po natin. Ayan balita po ito ng Inquirer.net. Vice President Duterte, ayan mga kababayan. The Department of Education will implement various policies that will increase the benefits and net pay of teachers nationwide. Said Vice President Education Secretary. Ayan po mga kababayan. Kitang-kita nyo naman sa video ito na balita ng galing sa Inquirer.net na marami pong ginagawa ang ating Vice President Sara Duterte. Ginagampanan niya po ang trabaho ng pagiging secretary ng Department of Education. So, malamang ito po ang mga factor kung bakit si Vice President Sara Duterte ay patuloy po na tinatangkilik, pinapaniwalaan at trust ratings niya ay lagi po mataas. Among the rest, lahat po ng mga government official, ito pong si Vice President Sara Duterte ay ang pinagkakatiwalaan po ng lahat. Siya po yan mga kababayan. So, maganda lang pong isipin, nakakatuwang isipin na ito pong ating Vice President Sara Duterte. Sa kabila po ng marami pong mga binabato sa kanyang kontrobersiya, patuloy po siyang nagtatrabaho at naninindigan sa kanyang mandato. Dahil dyan, congratulations po Vice President Sara Duterte. Muli mo po nakamtan ang panibagong ratings na naman na ikaw na naman ang nangunguna. Kung kaya't patuloy po kayong sinusuportahan, hindi lang po ng mga DDS, kundi ng taong bayan. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte. Ipagpatuloy mo lang ang tapat at mahusay na serbisyo sa taong bayan. At nandito po kami, susuporta po kami. At doon naman sa kabilang banda, bahala na kayo mag-iyakan dyan. Kahit ano po niyong gawin, wala po kayong panama sa aming pangalawang. Ano po ang inyong masasabi mga kababayan?
Kung isa ka pong supporter or isa ka pong detractors ni Vice President Inday Sara Duterte, inanyayahan ko po na mag-comment ka po dyan sa comment section sa baba at atin pong babasahin at mahalaga po ang inyong comment, mga kababayan. Ho, mag-like na rin po kayo at mag-share na rin po ng video ito. Kung ano po ang inyong suggestion, opinion, mahalaga po yan dito sa atin at pag-usapan po natin. This is BMR Channel, pansamantala magpapaalam at kita-kita tayo muli kung loloobin ng Panginoon. Mga ka-BMR, marapit na po tayo mag 100,000 subscribers. Tulungan niyo po ako, dagdagan niyo po ang aking utang na loob sa inyo. Patunay po yan. Ganun na po karami ang pinagkakautangan ko. Bye-bye po. Maraming salamat po. Ingat. Ingat. Bye-bye. Siguro makakasog mo pa yan.